Hello mga sir, ito meron tayong PCX dito na galing pa ng Dasma, Cavite. Dinala sa atin to, sunakay na lang. Ang naging issue nito, pumuputok siya ng fuse at hanggang sa nakailang palit na sila, or kung makikita niyo yung dalawang ECU na yan, yung dalawang ECU na yan mga sir, galing po yan dito. At damage na po yung dalawa na yan. Sira na po yung dalawa na yan. Pati ito yung kanyang stator. Nagpalit din siya ng CKP. Kasi nga yun daw yung isa sa mga problema kung bakit nagkakaroon siya ng pagkasira ng ECU na dalawa na. Ayan, pinalitan. Kahit wala naman issue. Kapag CKP ang problema mga sir, matik ang basehan nyo dyan. Kapag CKP po ang problema, mag-check engine siya, tapos hihinto na yung motor nyo. Kapag malamig na yung makina at pinandar nyo siya, aandar uli siya. Kumbaga sa mga normal na motor, yung mga decarb, na kapag mainit na yung makina, doon namamatay yung makina. Ito po yung problema. Ito pinalitan at wala namang problema. Ang ipinalit yung ano ba to? Yung aftermarket na ano, kaso magkaiba. Kaya mamaya ibabalik natin yung pinaka-original niya kasi wala namang issue yung CKP. Kumbaga nag-try lang daw sila. Ang kaso nga lang, nakadalawang ECU na. Ito yung una, nasira. Pangalawang bili, ito, nasira uli. At mayroon tong ano pa, pangatlong ECU. Kaya natakot na si sir kasi malaki nila nagagastos niya. Kaya nagawin na siya dito. Ito yung dalawa. At bumili uli si sir ng isa pang CKP. Ay ano, ECU mga sir. Engine Control Unit. Ayan, bago to mga to uli na ilalagay natin. Tapos, ano pa yung mga pinagbibili sa kanya? Ignition coil. Ignition coil ba to? Tignan natin. Magneto pala, ayan o, bumili din siya ng magneto kasi ang original na issue nito yung CKP ang problema. Check engine siya, yan daw yung problema. Kaso bago kayo magbasehan sa CKP, mas maaaring i-check nyo muna yung wiring bago kayo bumili, kasi baka mamaya mauwi lang sa pagkasira ng ECU. Tulad nito, nakadalawang ECU na. Isang ECU ng PCX 160 mga sir, nagkakahalaga ng 14,000 plus. Nakatatlo na siya. Ito, natakot na si sir na ilagay yung bagong ECU uli, baka daw pumutok. Kaya nagsuggest si sir, nadalhin yung unit niya dito at sa atin to ipagawa. Ito, kinalasan nga ni Kapulo yung mga clearings niya, kasi chinik na rin natin yung mga mga wire niya. At ang gusto ni sir, yung may-ari, na dumayo pa galing Cavite pa, ako yung mag-check. Hindi ko na-check din kagad to. Medyo inabot din ng ano to, 1 linggo kasi galing ako sa kabila, sa La Union. At kababalik ko lang din. Kaya ito, tatrabahoin na natin to para matapos na rin. At mai-share ko sa inyo kung ano yung naging problema nito. Kung baka i-check ko muna yung wirings ulit, kasi nga, nakadalawang ECU na siya. Ipapainalas ko uli yung sa wiring niya. Yun lang kasi naging issue nito, yung namamalya dahil daw sa CKP. Nagpalit sila ng CKP, doon na nagsimula yung mga issue ng pagkasira ng ECU. Napakamahal pa naman yung ECU ng PCX mga sir, 14,000. Maaaring tumaas pa yan, hindi na po yan bababa. Kaya napaka-importante, bago kayo bumili ng pisa, napaka-importante, chinecheck nyo muna yung wire bago kayo magpabili or bumili. Baka kasi wala doon ang problema, baka nga sa wire. Unang-una kasi number 1 yan, yung wire. Dahil sa katagalan or pagka umuulan araw, yung wire natin kasi mga sir, pinapasok ng tubig yan. Ngayon yung tubig na yon, hindi kaagad natatanggal yon doon sa wire or doon sa harness natin. Ngayon yung mga harness natin na yan, merong mga dugtong-dugtungan ng mga wire, at kapag nagkaroon siya ng short circuit, doon na siya nagkakaroon ng problema. Pumapalya, minsan ayaw na ma-on yung motor. Ma-encounter ko rin yan sa Click 160. Kaya ito, tatrabuhin na natin, iisa-isahin natin lahat.
para hindi na lumaki yung gastos ni sir. Basta pagka ganito mga sir yung gagawin ninyo, puntahan nyo muna yung mga wire, mga posibilidad na dumidikit sa chassis nya, kaya laging pumuputok yung ECU. Biruin mo ba naman, 3 ECU na. Yung 30 ang pumuputok. Kapag 30 pumuputok, i-check nyo rin yung ano, wag lang kayo magbasyan sa wire nya, magbasyan din kayo sa ano, sa stator. Number 1 din yan, kaya i-check nyo yan kasi napakamahal ng ECU mga sir. Yan, ito yung stator nya. Yan, i-double check nyo dito yan. Magkaiba yung stator ng ano ng click na 150, pero ganito rin yung kalaking yan. Kasi gumagamit siya ng idling stop. Minsan ang nagiging issue niyan mga sir, dito sa wire na to, minsan dumidikit dito. Minsan hindi ito na ibabalik sa pagkakalagay niyan. Ngayon yung 3 wire na yan dumidikit sa makina, at sa katagalan at naiinitan, doon na nagsisimula yung pagkasira ng ECU. Yan, 2 ECU na yan, 2 ECU na yan. Tingnan natin yung sa likod. Yan, 2 ECU na ito mga sir. Yan, i-check din natin to. Okay, simulan natin to. Mag-start tayo sa wiring muna. Yung mga sample natin, yung mga kwan dito, mga nakadikit dito, yan. Halatado naman ano, na hindi na tayo nauna dito, na-check na to. Yan, nabuksan na. Kaso nga lang, ilalabas pa rin natin yan. I-check pa rin natin yan, iisa-isay natin yan. Kasi nga, naka2 ECU na. Ayaw naman natin maulit pa yung pangatlong ECU. Kaya, doon tayo sa wiring bubukas. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagtanggal ng mga ano, para hindi lumaba na yung video natin. Doon na lang tayo sa pinaka-point na kung saan yung problema, at para maiwasan nyo rin magkaroon ng ganito kasi mahal. At meron pa akong 2 PCX, yung isa kasi yung sa receiver, ito problema, hindi ko pa tapos, pero nakabili na siya ng bagong receiver saka remote. Presyo nito mga sir, 11,000 presyo nito. Sakit sa bulsa, kaya napaka-importante huwag yun ang ilulusong sa mga baha o mababaha, yung hindi inaasahan. Pag nabaha, battery ka agad, tapos patuyuin nyo lahat yung mga wire, yung mga number 1 dyan. Tapos yan kasi napapasukan ng tubig to, mayroong butas to eh. Isa rin kasi ito sa mga nakakasira din ng ECU, pero ito hindi naman ito yata nabaha to eh, hindi tulad ng mga iba na baha. Baka sample na lang natin. Ito may butas yan, butas to mga sir. Yan, nilagyan lang siya ng ano, ng scotch tape yan eh. Kaya pinapasukan pa yung tubig yan. Yan, tip ko lang sa inyo mga sir, kapag once na magwa-wiring kayo, tanggalin niyo yung mga sensor dito, ilaw, saka yung panel. Basta check nyo muna yung ano, harness nya. Yan yung unang-unahin dyan, para di kayo makasira ng ECU kasi mahal yung ECU mga sir. Ayan, tapos na tayo mag-wiring dito mga sir. Natanggal na rin natin yung naka-install dun sa kanyang stator. Ito yung tinanggal natin doon na aftermarket. Binalik natin yung original nya. Ngayon, itatry natin siyang i-on at maglalagay ako ng fuse. At nag-test din ako ng isa pang ECU. Itong ECU na to ay damage na rin to mga sir. Kumbaga, iba naman yung naging issue nito. Iba naman yung naging issue niyan. Wala lang siyang trigger, pero wala siyang check engine. Tapos hindi rin siya hindi siya pumuputok ng fuse dito. Ito yung mga pinagpalitan na rin natin mga sir. Tatry natin dito para makita natin kung pumuputok pa yung 30 amperes na fuse. Yan dito, yan kasi yung unang naging problema nito. Pumuputok-putok daw yung 30 hanggang sa pabili si sir, or yung mekaniko na gumawa dito or nag-check dito, hanggang sa pabili ng ECU, hanggang sa nakatatlo na siya. At ngayon, itetest natin ngayon
At babalikan natin yung mga luma niyang ECU. Check natin kung totoo ba talagang sira na yung ECU na yan. Ngayon, meron akong fuse. Iba kasi yung fuse ni PCX mga sir, maliit lang siya. Pero pwede niyong gamitin yung ganitong fuse sa kanila. Hindi pa natin kasi ito binalik pa lahat kasi nga nagwa-wiring pa tayo. At kung sakaling kayo ay medyo alangan at sinalang nyo kaagad yung inyong bagong ECU yung nabili, huwag nyo kaagad ito ibabalik. Kumbaga, huwag nyo ibabalik ng nakatuloy yung ganyan, yung itong terminal natin. Maglagay kayo ng hibla ng wire, itali nyo dito sa wire na to, saka nyo idikit dito sa battery. Para sa ganon, ikis na magkaroon ng troubleshoot, puputok agad or hihiwalay kaagad yung nilagay nyong yung hibla ng wire. Maliit lang, isang piraso lang ng hibla ng wire. Isa rin yun sa ginagawa ko para hindi ako makasira ng ECU kung sakaling alangan pa kayo. Ito, ginawa naman na natin itong lahat ng kanyang harness hanggang dito. Dinoble check na natin lahat yan hanggang dun sa pinakailalim, hanggang dun sa pinakataas-taas. Chinik na natin lahat yan. Kaya sure ball na hindi tayo magkakaabirya sa harness kasi na-check na natin yan. Okay, nalagay ko na yung 30 amperes. Ayan, nakalaylay muna yung battery kasi hindi nga pa tayo nagtapos mag-wiring. Ngayon, i-on natin. Ayan, ito yung remote niya pala. Ayan, dahil dito yung receiver, kahit dyan yung remote, walang problema. Okay, ayan, lumabas na yung key indicator logo. Tapos, i-on natin yung ignition. Ayan, tanggalin natin ito. Titignan natin kung puputok yung fuse. Yan, yun ko na. Tapos tingnan natin kung puputok yung fuse. Okay, hindi naman pumutok yung fuse. At wala rin siyang check engine. Yan, dahil nga iba yung ECU yung ginamit natin sa PCX na to, normal po, natutulog talaga siya. Magwa-warning po yan. Kapag nag-warning yan, ibig sabihin, hindi po match itong ECU na yan sa receiver niya. Kailangan nyo pang ipa-recode uli yan. Para mapaandar nyo kung sakaling magpapalit nyo ng bago lahat. Yan. Hindi na siya pumutok. Ngayon, babalikan natin yung dalawang ECU. Check natin kung mapapaandar niya o kung sira ba talaga yung kanyang ECU. Tanggalin na natin to. Yan. Tinanggal ko na yung ECU na nilagay kong pilang piston. At ito naman yung kanyang ECU. Ito yung mga ECU na sira. Ito, bagong-bago ito mga sir. Ito yung dati naka-install, yung stock pa niya. At yung pangalawang bili, hanggang sa pangatlong ECU, ito. Bago. Hindi pa natin kinakabit, kasi tinitesting pa nga natin, nagwa-wiring pa tayo. Mag-i-start tayo dito sa una. Yan. Isasalpak muna natin ito. Okay, salpak ko na. Titesting natin. Yung pinatesting ko kanina. Hindi lang pumutok yung fuse. Ayan, ito yung fuse nya. I-on naman natin kung magkakaroon ng reaction yung fuse or puputok yung fuse. Ayan, dito tayo sa fuse. Ayun. Pumutok. Pumutok nung nilagay ko yung unang ECU. Ayan, pumutok. Pumutok yung fuse. Kaya dito. Kaya tatanggalin natin. So, dati yung pangalawa. Yan. Tinanggal ko na yung pangalawa. Yung unang pinang-testing ko. Ito. Hindi pumutok yung fuse dito. Ito. Pangalawa. Pumutok. Testing natin yung pangatlo. Yan. Bago to. Testing natin. Kung puputok din yung yung fuse. Yan. Nakapit na. Palitan natin yung fuse. Yan. Marami naman ang fuse nito mga sir. Kaya okay lang. Kahit pumutok para makita po natin, matroubleshoot lang natin o maipakita ko lang. Okay, lagay natin uli. Tapos, i-on ko na yung ignition. Tingnan natin kung puputok. Okay, pumutok na naman. Pumutok sa pangalawa. Tanggalin natin. May pangatlo pala. Yan, dalawang fuse na. Off natin, tanggalin natin uli. At ilalagay natin to. Okay, ito na yung dalawang pumuputok Ibabalik ko uli. Mas maganda yung sure tayo
bago tayo mag-finalize dun sa bagong ECU, kasi napakamahal yung ECU mga sir, dahil lang sa hindi na troubleshoot ng maayos yung wiring. Kaya ito, maingat akong ginaganto ko to para sigurado na talagang ikakabit natin yung bago, hindi kaagad masisira yung ilalagay natin. Yan, nasaksak ko natin yung dalawang pumuputok at dalawang fuse na yung pumutok. Okay, isa pang fuse. Yan, salpak natin dito. Tapos i-on natin yan, on natin. Yun ko yung ignition. Yan, tumunog na. Ibig sabihin, pwede na tayo magpihit. Ayan, hindi siya pumutok. Tapos makikita mo dyan, ayan, bukas yung panel. Yan, tumutunog lang siya ng ganyan kasi nga hindi sa kanya yung kanyang ECU or yung ECU yung ginamit natin. Yan, bumili pa nga ng magneto si sir. Yan, hindi pa natin kinakabit. Bago yan. Nasa ano rin yan, mahal din kasi yan. Patay natin. Tapos ngayon magpa-finalize tayo doon sa bagong ECU. Isasalpak natin. Tulad ng sinabi ko kanina, maglalagay pa rin tayo ng wire kapag medyo alangan kayo. Maglalagay tayo ng wire dito sa positive to battery. Hibla ng wire lang ilalagay natin. Yan, salpak natin yung bago. Pero nabuksan na nila. Hindi lang pinakabit. Yan nakakatakot to. Another 14,000. Ito na yung bagong ECU natin mga sir, na-install na natin. At syempre kaugalian ko lagi dyan mga sir, kapag once na bago lagi ang ginagamit na, naglalagay ko ng maliit na wire o isang hibla ng wire lang to mga sir. Yan, isang hibla ng wire lang to. Yan, parang fuse din ang kalalabasan yan. Tapos pangalawang gagawin natin uli, yung fuse, binabaan ko siya ng ginawa ko lang dyan. Yan, 3 ampere lang yan. Para hindi sirain yung fuse natin o yung ECU yung bago natin na nilagay. Pero kita nyo naman kanina, nag-test na tayo ng ECU. Hindi naman niya napaputok yung fuse. Yan, ganyan yung ginagawa ko. Pero bago nyo ganyan ito mga sir, check nyo muna tong mga wire ninyo. Check nyo muna yan. Yung mga yung mga nakadikit sa sa chassis. Kasi isa rin po yan mga sir. Siyempre, alam nyo naman, chinek na rin natin yung natin, stator. Ayun nga, okay na yan. Kaya tatayin natin ito. Okay, on na natin. Siyempre bago yung ECU, matik tutunog po yung motor o yung speaker dito, yung alarm niya. Okay, on natin. Tapos obserbahan natin yung ginawa natin dito. Okay, tumunog na. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-pihit o mag-ikot ng ignition. Okay, yan po yung sinasabi ko kanina. Natutunog yan. Ang gagawin nyo lang dyan, off nyo, on nyo, tapos off, on. Ayan, para ma-activate yung ating bagong ECU to receiver pagbago. Pero kung sakali naman second-hand yung gagamitin nyo, dapat kasama rin din yung ito. Kasi gagastos din kayo. Kung bibili lang kayo ng ganito, hindi nyo alam kung ano yung naging issue niyan. Baka mamaya. Same lang din dito. Ito, mapapansin nyo, i-explain ko na rin para hindi na rin kayo maloko ng iba. Ito, bago to mga sir. Kaso nga lang, pagka binili nyo to, sasabihin lang sa'yo, ang problema lang dyan, yung remote. Ganun sa inyo. Hindi nyo na na-check to. Yan pala, pumaputok yung fuse. Kaso walang putok dito sa likod. Yan, walang putok yan. Kaya, mas maganda, bago na lang. Second hand naman, isama nyo to. Ito, para hindi na kayo gumastos ng or hindi na kayo mamoblema sa pagpaparikod. Ayan, nag-on na siya. Ayan, nawala na yung key indicator dito. Hindi tulad ng unang stock testing natin, tumutunog tapos sumasabay yung key indicator. Okay, si P6 kasi doon lang tayo pwede magpihit para magpa-start natin. Side stand. Tapos okay, natin. Hindi pala nakakabit yung pinakapindutan dito.
Okay, yeah, walang mga ka-chick engine. Yan. Nga. Nag-loose na. Yun, pumutok. Yan. Ganito yung sinasabi ko na nga sir. Yan. Pero gusto na yan. In case na magkaroon ng problema, ayan, puputok yan. Hihiwalay po ito. Kaya, napaka-importante kapag wala magtitis kayo, ganito gawin nyo. Kasi sa liit ng hibla na to, hindi kayang supplyan yung ECU to stator, mapaikot yung magneto, hindi niya po yan kakayanin. At yung mga pisa na kung sakaling mayroong problema yung harness, para hindi masira ito, dumadaan po lagi yan sa battery muna. Yan, kaya ito yung ginagawa ko. Ngayon, dahil na-check naman natin, hindi naman na pumuputok, ibabalik na natin dito yan. Yan, charge natin yung battery. Kasi hindi niya maituloy ng ikot yung makina. Okay, explain ko kung bakit. Ito, pwede mo nga saglit ha. Ayan, pwede mo saglit. Ayan, tingnan nyo yung response ng makina mga sala. Ayan, hindi niya kayang paikutin yung makina. Ibig sabihin, may problema nito, stator. Stator ang problema nito mga sir. Nagkakaroon na siya ng function, tumutunog yung relay, tapos gagalaw ng konti yung makina o sigunyal, napapaikot niya. Kaso hindi niya maituloy-tuloy. Ibig sabihin, yung problema nito, kaya nagkaroon ng mga error hanggang dun sa pagkasira ng dalawang ECU sa stator to mga sir. Yan. Kaso taga Cavite pa yung may-ari nito, ipapaalam muna natin sa kanya yung sa problema ng nakita ko rin. Kasi dinala sa atin to kasi mga sir. Ganyan na. Kinanggal lang natin yung wire yung clearance niya para makita natin. Tapos yung mga ECU. Ito magneto, dinala na yan. Yung magneto kasi hindi ko masabing sira yan kasi hindi po hindi niya mapaikot. Kaya wala sa magneto yan. So kapag may problema yung magneto, mag-check engine din siya. Yan. Kaya abangan nyo na lang yan yung part 2 nito mga sir. At least okay na, wala nang problema sa wiring. Ipapinalize na lang yan, kakabit na lang yung ECU tapos stator, tatanggalin natin, papalitan natin.